Magandang araw mga kapatid. Lalong mainit ngayon ang usapan sa larangan ng anime at mahanga dahil sa pagpanaw ng isang alamat pagdating sa larangan ng anime. Si Akira Toriyama, ang taong nasa likod ng sikat na Dragon Ball. Hindi talaga matatawaran ang galing ni Akira Toriyama at kung gaano kapapopular ang Dragon Ball hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nagsimulang ipalabas ang Dragon Ball Z sa Pilipinas noong 1993 sa RPN 9. Isa rin ito sa mga pinakakaabangang anime hanggang sa mga huling episode nito. Sa kabila ng kanyang kasikatan, saan ba nabibilang si Akira Toriyama sa dami ng mga manga creator? Di naman lingid sa ating kaalaman na napakaraming manga artist na hindi matatawaran ang husay pagdating sa kanilang larangan. Simula sa Voltes 5, na ginawaan na ng live adaptation ng GMA, hanggang kay Detective Conan. Nagsimulang sumikat ang anime sa Pilipinas noong 90s. Inumpisahan nga ito ng Dragon Ball Z, Dragon Quest hanggang kay Sailor Moon at Jujutsu Kaisen, at marami pang iba na nagbigay sa atin ng iba't ibang pakiramdam. May nagpatawa, nagpaiyak, maging isang superhero, at nagbigay ng pag-asa at mangarap. Sa kanyang pagpanaw titignan natin sa video na ito kung sino-sino ba ang nasa likod at sumulat ng mga paborito nating mga anime at manga. Bago tayo magsimula paki-click muna ang subscribe at like button para madagdagan naman ang subscribers ko ha. Number 9. Clamp. Ang Clamp ay grupo ng mga Japanese manga artists na pinapangunahan ni Nanashi Okawa, na kinabibilangan nila Mokona, Tsubaki, Nekoi, at Satsuki Igarashi. Sila ang nasa likod ng Magic Knight Rayearth, Cardcaptor Sakura, at Tsubasa Reservoir Chronicle. Ang karaniwang likha ng Clamp ay may temang pangbata at komedya hanggang sa pang-teenager na drama. Karaniwan din na patungkol sa mga kababaihan ang mga istoryang gawa nila. Ngunit marami ring kalalakihan ang naakit sa kanilang mga gawa. Number 8. Gosho Aoyama. Si Gosho Aoyama ay isang Japanese artist na may likha ng napakasikat at napakahabang anime na Detective Conan. Ito ay may humigit kumulang na 250 milyong kopya sa buong mundo. Mula sa mala detective na si Conan, siya rin ang may likha ng Yaiba na may 52 episodes na anime series, at Magic Kaieto. Siya rin ay nakatanggap ng awards gaya ng Shogakukan Manga Award. Number 7. Takehiko Inoue. Kilala bilang creator ng Vagabond na nagpakita ng kanyang di matatawarang kakayahan sa arts at sa pagsulat. At sino rin ang makakalimot sa henyong si Sakuragi ng Slam Dunk? Ang hindi matapos-tapos na paglalaban nila ni Rukawa. At ang isang linggong 3 points ni Boy Labo. Number 6. Hajime Isayama. Ang may likha ng Attack on Titan. Ang anime na napakaraming plot twist at talagang maguguluhan ka. Ilang beses ko pa itong pinanood para lang maintindihan. Kailangan mo talagang panoorin ito hanggang dulo at maging mapanuri sa mga detalye. Pinapangunahan ito ni Erin at ang cool na si Levi. Ang Attack on Titan ay may 140 milyong kopya sa buong mundo. Number 5. Masashi Kishimoto. Si Masashi Kishimoto ang lumikha ng isa sa pinaka-the best na anime, ang Naruto, na kabilang sa Big 3 ng anime, kabilang ang One Piece at Dragon Ball. Ito ay may 250 milyong kopya. Ito ay pinangungunahan ni Naruto, Sasuke at Sakura. Nang dahil sa heartbroken si Obito, o mas kilala bilang Tobikay rin, naging bayani patuloy si Naruto. Salamat naman at nagbalik at tumulong si Kishimoto sa paggawa ng Boruto para mapaganda ang nakakadismayang sequel na ito. Number 4. Akira Toriyama. Sino ba ang hindi makakakilala kay Son Goku, ang pinakasikat na karakter ng sikat na Dragon Ball? Grabe ang naging epekto nito sa akin. Minsan iniisip ko na marunong ako ng Kami-Hami Wave para lang linisin ang traffic sa daan pag late na ako sa trabaho. Kabilang sa mga likha nito ang Dragon Quest at Chrono Trigger. Number 3. Yoshihiro Togashi. Ang karir ni Yoshihiro Togashi ay pinaghalong tagumpay at kontrobersya. Siya ang may likha ng Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho sa Japan. Dito rin matatagpuan ang pinakamaangas na tournament sa mundo ng manga. Mapapasigaw ka talaga ng tapusin. Kabilang sa kanyang gawa ang Hunter x Hunter na may napakagandang nen ability.
na hanggang ngayon ay pinag-aaralan ko pa rin kung paano magkaroon ng ability na ito. Dahil sa kalagayang pisikal ni Togashi, ilang beses tumigil ang paggawa sa Hunter x Hunter. Number 2. Ichiro Oda. Isang Japanese artist, at may likha ng One Piece series. Ito ay may humigit pa sa 500 milyong kopya sa buong mundo. Ang One Piece din ang best-selling manga at best-selling comic series na naprinta. Ang kasikatan na ito ng One Piece ang dahilan kung bakit pinangalanan si Oda na isa sa mga nagbago ng kasaysayan ng manga. Ang wish ko lang ay mapanood ko ang ending nito hanggang sa buhay pa ako. Sa sobrang haba nito talagang maiinip ka at mapapaisip ka kung kailan ito matatapos. At bago tayo pumunta sa number 1, tingnan muna nating ang mga honorable mentions. At number 1. Osamu Tezuka. Ang tinaguriang ama ng manga, God of Manga, at kung ano-ano pa. Siya ang may likha ng Astro Boy, isang android na batang lalaki na may emosyon. Ito rin ang pinakasikat niyang likha, at may isa sa best-selling manga of all time. Aminado rin ang mga iba pang sikat na mangaka na gaya nila Rumiko Takahashi, Yoshihiro Togashi, Akira Toriyama, at marami pang iba. Na isang malaking bahagi ng kanilang kaalaman si Osamu Tezuka. Ano sa tingin nyo sa listahan mga kapatid? Kung hindi kayo sang-ayon ay wala akong pakialam. Kanya-kanyang trip lang. Basta huwag kakalimutang mag-comment, like, at subscribe. Hanggang sa susunod na walwalan mga kapatid.